following a parang a regular process, ma'am, based on the JMC, based on my understanding. But then again, Mr. Ortonio, in closing, yung close reading ng JMC, nasabi nyo nga familiar kayo, would show na hiwalay pa sa usapin ng implementation, yung paghawak ng pondo ay dun lamang sa isang katulad ni Miss Gina Acosta at hindi pwedeng ipagkatiwala bilang accountable officer siya. Hindi pwedeng ipasakamay sa iba. Ang understanding ko po, ma'am, yes, the disbursement is with the special disbursing officer, but the implementation, ma'am, was done through the security officer. Of course, hindi po ko po tinatanong yung implementation. Tinatanong ko po yung violation ng JMC na alam ninyo nung tinurn over ni Miss Gina Acosta ang bulta-bultong cash kay Colonel La Chica. Something that I simply think should not and could not have escaped your eyes, Mr. Ortonio. Yes, ma'am. Again, ma'am, based on for the 2022, ma'am, I could not recall that that was a concern, ma'am, in the AOMs, ma'am. Although for the 2023, ma'am, na notice for disallowance, ma'am, it is subject for reply also on our end, ma'am, and we are currently drafting also a reply for that one. And of course, given the strict internal controls na Talagang pinaninindigan niya po. Pinaninindigan nila na tawag dito na tama yung ginawa nila, na wala silang negligence sa pagpapabaya diyan sa AR, sa pagpapabaya kay La Chica. Kupal pala kayo eh. The fact na si La Chica po, mga kababayan, the fact na si La Chica ay hindi po dapat, hindi po dapat yan, mga kababayan, na kumukuha ng confidential funds. At nalaman natin kay Gina Acosta na ang confidential funds, bago daw magtanim ng puno, ginagamit ang confidential funds. Pusang inang niya, no? Aray ko. Pero kayo yung pinaka may oversight sa opisina, even prior further communications from COA, after yung unang pagpansin nila sa last quarter 2022, di dapat nag-exert kayo ng higit na pagbantay the next 3 quarters of 2023. Ma'am, Kindly wind up, Senator Judge Riza. Yes, winding up now, Mr. President. Your Honor, we were able to receive the audit observation memo for 2022 in October 4 of 2023. So we got the observations po, ma'am. And we already got the AOM, ma'am, and yung 3 quarters for 2023 was already implemented. Again po, Mr. Ortonio, even prior any further communications from COA, dahil familiar kayo sa JMC, sabi nyo nga, dapat alam nyo na po yun. Dagang salamat, Mr. Ortonio. Thank you, Senator Maraming Judge salamat po, Risa. Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, you may proceed with the interjections when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Mr. Ortonio. Good afternoon, Your Honor. You know, even setting aside your educational background and your work experience, it is not difficult to conclude na matalino kayong tao, you're an intelligent person, and an intelligent witness, as well. So, kayo po yung Assistant Chief of Staff ng OBP. Yes, Your Honor. Kayo rin yung concurrently Administrative and Financial Officer. As the Assistant Chief of Staff, sir, I oversee the Administrative and Financial Officer. Yeah. Yes, sir. So, effectively, kayo yung Admin and Financial Officer. Yes, sir. I oversee the Admin and Finance, sir. You know, kanina kasi, upon questioning ni Attorney Christine, she kept referring to the regular programs under the Office of the Vice President. No? Natatandaan niyo yun? So it aroused my curiosity. No? Pina-pull out ko sa staff yung General Appropriations Act ng 2022 Yan. as well as 2023. Oh. So we found out, papabasa ko sa inyo para hindi ma-charge sa oras ko. No? For 2022, under the regular Good Governance Program, merong 621.6
million pesos. Pakibasa nyo na lang, kayo na lang. Sorry, sir. Hindi ko makita, sir. Okay. For fiscal year 2022, sir, under Good Governance Program, General Appropriations Act, 621.6 million, sir. Please continue. And then fiscal and financial plan for the confidential and intelligence funds, 125 million for the fourth quarter. And then for fiscal year 2020, Under the same program, Good Governance Program, Good Governance under Program. the PFP. Under the PFP, Okay, please sir. continue. And then for fiscal year 2023, socio-economic program delivery, 2.21 billion Grabe. under Billion, yeah. billion under General Appropriations Act, and then 500 million for 125 million first quarter, 125 million second quarter, 125 million third quarter, and 125 million fourth quarter. Okay. For a total of 500 million more. 500 million. Next slide. I-juxtapose ko naman yung next slide, wag na yan. I-juxtapose ko yung 2022 at saka 2023 OBP physical and financial plans, confidential intelligence, dalawang budget years. Pakibasa yung last quarter physical target. Baka pwede pong ma-request na Okay, ma-zoom. Zoom. Pwede bang hindi charge sa time ko? Ako magbabasa. Okay. Letter A, number of identified areas with surveillance conducted and monitored. Letter B, percentage of activities implemented without untoward security-related incidents. Paulit-ulit po ito, no? So, sabi ko kanina, kayo naman ay mukhang matalinong tao at matalinong witness. Ano pong analysis nyo dyan? On the Very simply, paano nyong i-analyze yung ganitong klaseng mga descriptions? These are the activities. Pare-pareha. So, tignan mo, walang yaw. Talagang ginago po yung mga dokumento. Pare-parehas yung dokumento. Grabe, oh. Pare-parehas yung dahilan. Napaka-ano. that will be done, sir. I know. Pero Yes, kung sir. i-analyze nyo, ano ibig sabihin nito? Hindi ba ito insulto sa common sense? Hindi man lang nyo binago ng konti. At least, si Colonel Chica siguro ito. No? Unang-una, regular program, sana man lang, pagdating sa PFP, binago nyo yung nomenclature. Tapos, under the physical target, yung Tama. column, sana man lang, binago nyo yung activities. Tingnan nyo. Copy-paste eh. Kita nyo, 2022, 2023, copy-paste po yung ginawa. Biro nyo po, 2022, 125 million. 2023, ganoon din po ginawa, 125 million, eksakto. Walang binawas, walang 125 million. Ginago po ang dokumento. Pusang ina, grabe. Nakakagalit talaga to. Kaya sabi ni Lacson, oh, hindi nyo man lang binago. Tarantanga kayo. Oh, Again, ulitin ko, tingin ko sa inyo, matalinong tao, matalinong witness. Anong tingin nyo rito? oh. Kung i-describe nyo in one word, Sir, I cannot ako na mag-describe, I think it's stupid. Stupid! Yan. Mga tanga kayo. Stupid! Nga magnanakaw to. Stupid! Tamo? Walang yai. Biro mo pare-parehas. Pati letters pare-parehas. Pati dahilan pare-parehas. Oh. So, kung i-describe nyo in one word, Sir, I cannot ako na mag-describe, I think it's stupid. Sana man lang, binago-bago niya ng konti. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
Sa pool. Next would be Senator Judge Padilla. Yun! Ito na po ang hinihintay natin, mga kababayan, ang pinakamatalino! Eto na. Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahalang Hukom. Meron lang po akong tanong sa ating saksi. Opo. Ginoo, sa palagay niyo po ba karapat-dapat lamang na gumamit ng alias kapag confidential fund ang pinag-uusapan? Sir, as someone who does not know, sir, implementations of parang mga confidential activities on the ground, sir, I cannot, hindi po ako makakasagot ng maayos, sir, kung pwede po ba or hindi. But based on information that I got, sir, no, when I consolidated the answers for the AOM, sir, hindi naman po siya na-mention sa akin po ni Colonel Lachica. But I know, sir, that activities, confidential activities are considered to be sensitive. And there might be individuals or groups that need to be somehow protected, sir, because of the information that you would be getting from those people, sir. Bobo! Yes! Maaaring confidential agent must be protected. But, ayon sa circular, merong true identity which is sealed in envelope and put it in the vault. Aray ko. Parehas kayong bobo ni Robin, no? Ha? Oo, poproteksahan mo ang confidential agent. Maaari mong gamitin. Pero, hindi tayo papayag na walang true identity yan. Kasi, kailangan malaman ng taong bayan kung saan ba talaga binayad. Hindi pwedeng binayad lang kay Piatos. Walang tunay na identity. Aray ko. Sa Jollibee, di ba? Binibigyan ka ng nickname. Di ba? Halimbawa, Nyolo. Ang ano mo doon, Pogi. Oh, Pogi yung nickname mo dito sa Jollibee. Pagdating sa payroll, hindi naman Pogi yung nakalagay doon eh. Nyolo! Aray ko. Inang bobo kayo. Papayag ba yan tayo? Miski ako? Miski ikaw, Robin. Ikaw, Ortonio, papayag ka? Magre-reimburse ng Piatos. Hindi tunay na pangalan na bibigyan mo ng pera? Taranta ka. Aray ko. Mami Eva Punsalan, shout out. At Mama Marilyn Eva Nembi Los Angeles, shout out po. Diba? May bolt yan, kaya nga may bolt kayo eh. Ginawa nyo sa bolt. Oh, tinaguan nyo ng nakaw nyo. Pwe! So, yun po yung tingin ko, sir. Hindi ko categorically masasabi na pwede po yung alias or hindi. But going back to the JMC also, sir, sa Joint Memorandum Circular, there is no specific provision, sir, that indicates kung paano po yung paglagay ng mga pangalan sa documentary evidence of payments. Okay, maraming salamat po. Meron po akong tanong sa prosecution. Oh, yan na naman. Baka one-sided yan, ha? One-sided. Baka one-sided, ha? Magandang hapon po. Napakaganda po ng inyong ngiti. Good Opo. afternoon din po, sir. Opo. Ang ganda talaga nito ni attorney, oh. Napakaganda. Napakatalino pa. Ang ganda. Naalala ko yung crush ko si Alice Dixon. Ang ganda-ganda. No? Ang talino pa. Parang crush na crush ko na rin to yata. Papalitan ko na si Alice Dixon. po ba ninyo ngayon, mga petsa na to, kung ano ang pinagdiriwang natin sa Pilipinas? Magmula po... Ay, shoutout po sa kapatid ni Ma'am MB Los Angeles na si Reds. Shoutout, Reds. Ogo, 19 hanggang 30. Buwan ng wika daw po, sir.
Bukod po sa buwan ng wika, National Heroes Day. National Heroes Day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Tangina naman. Kilala niyo po ba? Robin, tangina ba't yan ang tinatanong mo? Aray ko. Robin! Ba't ka tinatanong mo? Council yan! Pusang inam to, bobo! Anong ba tutulong sa kaso niyan? Anak ng wedding ka, oh. Patayuin mo na sa witness stand yan. Leche! Ina naman, ang bobo mo naman. Sila di masalang. I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang masyado. pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo Ha? na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Di masalang, siling labuyo, tikbalang, tagailog, may pag-asa, buwan, magdalo, leon kilat, vibora, lakambini. Ikaw, Robin, gumagamit ka rin ng alias eh. Ikaw si Pak Sili Ka! Hindi na po siya si Boy Sili, siya si Pak Sili Ka! O, tanga-tanga ka. Bobo ang puta. Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Oh, Ano po ang kahalagahan dito? Palagay po ninyo. Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, sir, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. yes! Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. Yes! So it's not completely prohibited provided they also provide the real. Opo. Real identity. Tama! Hindi pwedeng mabuhay ka sa alias lang. Kailangan may pagkakakilanlan. Diba? Yun ang realidad, Robin. Hindi pwedeng alias. Pusang ina naman, oh. Ha? Anak na. Si Fernando po. Fernando mo pa siya? Rani siya, di ba? Pinahirapan mo pa eh. Sa showbiz, ilan ang gumagamit ng alias? Aray ko. Oh. Oh. Di ba? Galing ka showbiz? Oh. Pag sumusweldo pa sila, pumipirma ng tseke. Nakalagay. Yung alias? Hindi. Yung ano? Yung totoong pangalan. Oh, ito na lang para maimunawaan mo kasi tanga ka, Robin eh. Si Erap Estrada ba? Nakita mo nag-impeachment. Pumirma ba siya sa mga tseke nakalagay Erap Estrada? Ha? Ha? Aray ko. Pumirma siya sa tseke ang nakalagay Joseph Ejercito Estrada. Hindi siya pumipirmang Erap Estrada. Pusang ina ka, tanga. Anak ng weting naman, nung pabobo tayo dito ng pabobo eh. Pinahirapan mo pa, bumalik kay Erap na lang tayo dahil naging presidente at na-impeach.
Lahat ng dokumento ni ERAP, Joseph Ejercito. Maglabas ka ng ERAP Estrada pirma. Wala. Ang pirma niyang ERAP nung showbiz siya. Pero pagdating sa totoong dokumento sa Malacanang, pagdating sa cheque, pagdating sa bangko, Joseph Ejercito Estrada. Bobo! Aray ko. Dali lang, sir. Pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Pakisagot lang po kung narinig nyo na po yung mga alias na yan. Ngayon lang po nyo narinig. Some of it po, Your Ayun. Honor, to be candid, some of it I've already heard. Magmula po 1892 hanggang 1896, ginagamit. Ay, ano ba yan? Confidential agent ba sila? Iano mo yung circumstances, ikukumpara mo? Aray ko. King ina naman. po nila ang mga alias na yan. Nagkaroon lang po ng isang traidor, ang pangalan ay Teodoro Patiño, na nagbulgar sa Katipunan. Alam po ba niyo? Yes, Your Honor. But the circumstances then were different because we were Bakit po iba? under... Bakit po iba? Bakit po na iba? May gera po nun, sir, and we were under Wala po ba tayong gera sa NPA? Ang NPA po, merong mga alias. Meron pong Ka-Cobra, Ka-Agila, Ka-Lawin, Ka-Tigre, Ka-Kapre, Ka-Sirena, Katanga-tanga! Aray ko. Alam mo, Robin, yung MPA may mga ganyan. Ikaw, katanga-tanga. Aray ko. Ilan naman, no? Adobo, Kasinigang, Kapansit, Katinola, Kasile, Kakamote, Kabawang, Kamaksi, Kalabuyo. Strictly speaking, Lahat po yan, sir, ginagamit iba po na yung alias. internal armed conflict, iba naman din po yung war. Bakit po na iba? Pareho po itong clear and present danger sa atin. So ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution, Robin, may iya ka sa ginagawa mo. Katanga-tanga ka. Robin, may iya ka. Putik ka. Kilabutan ka sa katangahan mo. Pagrabe na. na napakahalaga po ng alias sa panahon ng... Kayo po, sagutin po nyo, sa panahon ng... Gera, sir. Your Honor. Naging gera. Ano ba ang gera ng OBP? Putik DepEd. Men, DepEd yung department na may confidential fund. May gera ba doon? Aray ko. Anong gera doon? Tangina naman, oh. Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. At alam niyo po ba, noong September 12, 1896, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng 13 martires. Yung mga nagtraidor ay itinuro ang mga totoong pangalan, totoong lugar, kung nasaan yung mga sumusuporta sa Katipunan. If I may, Your One Honor. last na lang po. Kindly wind One up, last, Senator. one Tama na, Robin. Walang kwenta. Pusang ina mo. Hayop. lang po. If I may, Your Honor, just address your question earlier. With all due respect, Your Honor, the prosecution respectfully submits that whether the use of alias is allowed or not and whether it's necessary or not, to us, that is a non-issue because that was never raised Hindi po by pwedeng the... maging non-issue sapagkat ito po ang ipinalalabas ng prosecution If I may, Your na may Honor, mga pangalan na mga... Robin, nakakahiya ka. Pinagtatanggol mo na talaga si Sarah. King ina mo. Ba't inaatake mo yung prosecution? Wala ka dapat atakihin. Magkiklear ka lang ng question. Aray ko. katawa-tawang pangalan. Mas nakakatawa po itong mga pangalan nung nangyari nung araw. with all due At isa respect, pa Your po, Honor, isa na lang if po. Kasi isa na lang po. Kindly wind up, Ito na lang po. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Put. to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? familiar. Si Benigno I'm sorry, Aquino Your Honor. Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias. Maraming salamat po. Your Honor, Bobo.
Si Ninoy ba kumuha ng confidential funds? Wala nga siyang pondo! Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko! Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Ang usapan po kasi mga kababayan, ang alias na kumukuha ng pera ng taong bayan. Bakit gagamitin mo yung alias na nagtago para sa gera? King ina mo! Ha? Yung alias ngayon ginamit sa pagkuha ng pera ng taong bayan. Ikinahambing mo sa mga alias na tinago ng mga bayani para sugpuin ang gera. Wala silang pera noon, pusang ina mo! Aray ko! Apaka-bobo mo! Buti na lang maganda to si attorney ko! Nakamukha ni Alice Dixon! Mwah! Buti na lang! Kahit naaasar ako, ang ganda ni attorney. Mwah! Aray ko! Diba? Nakakangiti pa rin. Malay angel ang mukha. Madilim